Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula August 25 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man tumama sa inyo itong magiging reading, baka tumama sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, wag nyo nang pansinin yung gender. Yung reading, di ko alam kung anong lalabas. Positive ba o negative? Depende. Lalabas dito sa cards. Okay? Tulad nito. Pwedeng nangyayari na to para sa iba sa inyo. Na yun nga, may ganitong sitwasyon. Betrayal, cheating. Kasi kung nangyayari na yan, may death card tayo. So may pagbabago. Maaaring magbalik yung person nila. At mag-confess sa nangyari. Kung baga, i-confess nila na hindi nila gustong maghiwalay sila nung person niya, na nagkamali siya ng desisyon, nagpadalos-dalos siya, ganyan. Para bang pagsisisihan ng iba sa inyo. I mean, pagsisisihan nung nag-commit ng betrayal, deception. Yung ginawa niya ngayon. Kaya, magbabalik siya. At yun nga, i-confess niya yung nangyari. Walang silbi to. Well, siguro pay attention sa health at sa appearance. Okay? Kasi for some reason, baka ma-disappoint yung iba sa inyo. Siguro baka magkasakit o baka i-criticize yung iba sa inyo sa kanilang health o appearance. So, beware. Okay? Para hindi na to mangyari. Gawan nyo ng change. Lilis. Ano kaya to? Unlucky event sa family. So, ang tatamaan lang nito ay mga pamilyado. May unlucky event na maaaring mangyari.
Ano kaya yun? Unhappy family. Parang ito lang din yun, no? Unlucky event sa pamilyado. Living home. Siguro, siguro may kinalaman to sa canceled occasion, celebration, reunion. Ganon. Parang magsasaya sana. Kaya lang na-cancel o na-postpone. Di ba? Hmm. O wedding, grabe naman. Postponed ang engagement o wedding. Ay, hindi to wedding kasi pamilyado nga. So, ganun eh. Yung unlucky event ay may na-expect yung iba sa inyo na pamilyado nga. Pamilyado lang yung tatamaan ng wedding na to. Pero hindi mangyayari for some reason. Yun na lang. Ay, teka. Di pala to. Dito tayo sa kabila. Ano kaya to? May madi-discover yung iba sa inyo. Na something mystery. Siguro tungkol to sa friend o anyone na pinagkakatiwalaan nila. Ito maganda oh. Promotion. Ay posible para sa iba sa inyo. Promotion, new job, o self-employment. Ay posible pero kung self-employment, baka mag-gain sila ng mas maraming pera dito. Although medyo imposible, pero wala namang imposible kung tiyatiyagain o magiging determinado. Pero ganun eh. Whether anong klaseng work ang meron sa iba sa inyo, eh, magkakapera sila o. Pero tingin ko mas, ano to, applicable sa mga taong nag-pursue ng ibang job. Alam mo yun, recently lang. O magre-resign pa lang para i-pursue yung kanilang passion. Parang doon mas applicable to. Saka doon sa mga nag-a-apply pa lang. Doon sila suswertehin sa bagong ina-applyan nila o bagong in-applyan. As in recently lang. Ngayong buwan lang sila nagkaroon ng work o last month. Para sa iba sa inyo. As in recently lang siya nag-apply. Ganon. Nagka-work ulit. O magkaka-work pa lang ngayong August. Parang dun sa bagong work sila suswertehin. Yan ang dating dito. Anyways,
Punta tayo dito sa last deck. Communicate, compromise, forgive, work it out. So, ina-advise ang communication sa week na to. Communication, pakikipagbati, compromise, forgive, pagpapatawad. Siguro bigyan pa ng second chance, work it out daw eh. Itong uli. Mali. Ito wala. Caution, find out more information, don't overwork yourself. So, sa case na to, binibigyan ng caution yung iba sa inyo para mag-research at may kailangan pa silang i-discover, no? Kaya yun. Wag daw masyadong pagurin ng sarili. Hindi ko naman sinasabi magkadikit to dito. Basta mag-ingat na lang in general. Kasi caution to eh. Wag siguro basta-basta papasok sa kontrata. O anything na serious. Nang hindi masyadong pinag-aralan yung sitwasyon. Kasi parang mapapahamak dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.